Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong pagsasampa ng kaso ni Attorney Harold Respicio sa NBI. Laban po dyan kay Comelec Chairman George Garcia. Ang isinampa nilang kaso, naku ho, eto. Garcia, Chairman George, alam ka, makukulong ka na ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa Alam niyo, minapansin ako rito kay Attorney, parang may krung-krung. Ano ho? Parang pag naririnig ko pangalan nito na babanggit ko, nai-imagine ko nakabuka palagi yung bunganga at hiyaw ng hiyaw. lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems noong eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Yung version 3.4 po yung na-audit. Pero ang ginamit nila po dito yung version 3.5. At hindi po magbabago yung aking paninindigan dyan. Kasi po, ang ibig sabihin po ng mga versions ay mayroon pong update na nangyari. Eh yung 3.5, sinasabi nila George Garcia, pareho lang din yan ng 3.4. Ang tanong ko po ngayon, kung pareho yan, bakit nagkaroon ng 3.5? Ano silbi ng 3.5? Oh, alam naman ng lahat, it signifies changes or updates from the previous version. Eh hindi po yun ang na-audit, yun ang ginamit nila. So issue hong malaki yun. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3, nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results. Totoo yun. Inamin niya ni George Garcia. Nakinoculate nila yung mga data, tapos every 5 million ganun ibinabato nila doon sa intermediary. Bakit meron pang ibang dadaanan yung data? 'Di ba? Bakit? Eh ang sinabi ng batas, pagdating po ng bilangan mula sa presinto, kung ano yung nabasa ng presinto, ibabato diretso yung resulta, nakapareho ng nasa election returns. Diretso po yan doon sa transparency server ng Comelec. Pero hindi po ganun ang nangyari. Merong isang dinadaanan. Bakit may intermediary? Nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na Every 15 minutes. So. malinaw, umamin na kaagad, napakadali. Di ba? Bakit ganun? May ipunin ninyo every 15 minutes? Ang lakas ng internet nila, walang problema na baka mag-brown out. Lahat ng machine na ginamit po ay meron po itong specific na internet na siya lang ang gumagamit para malakas. Bukod doon, mag-brown out man po ang buong mundo, 3 araw, gagana at gagana yung mga machines nila. Mula po sa mga automated counting machines hanggang dun po sa mga modem ng internet. So hindi ho talaga magbabag down yung proseso. Na kaagad ang trabaho ng NBI, pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, dinelete po niya iyon. Di ba? Mali rin po yun, mag-delete ka. Yun nga pong mga balota natin. Yung mga balota, yung hard copies ng mga yan. Lahat yan naka-imbak pa hanggang ngayon. Yung 2022 election, naka-imbak pa rin po yan. So yung data, yung soft copy nito, naka-imbak pa yan dapat sa server o kaya sa data bank. Pero dinilit ng Comelec. Bakit dinilit? Para ho pagtakpan ang dayaan na nangyari sakaling magkaroon ng investigation. Kasi kapag data ang titignan, mabilis. Pero kapag babalik tayo ron sa manual counting ng mga balota, tapos na.
ang ipinaglalaban mong botohan hindi pa nagkakaresulta katulad ng petition ni PBBM sa HRET ay sa HRET sa dito sa Korte Suprema, 'di ba? Yung sa pagka Vice President noong 2016. Oh. Amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po iyon ng system interference. Ilan po ba ang nakast na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Yun. Kaya daw po 15 million times in cases po ang isinampa nila laban kay George Garcia. Ang problema po, hinihingi ninyo Karina na mag-recount tayo manual. Ang problema po, sabi agad ni George Garcia, wala tayong budget. Wala para tayong budget para sa recount. Pero bakit ninyo ginagugago yung eleksyon natin? Paano po itong nangyari din? Hindi ba nagkaroon ng naulit na pagbibilang? Ilang balota po yun? 10 million yata yun. Oh, di ba? Tapos, naayos daw po nila agad, nagawan daw po nila agad ng software. Ganun lang yun. Nagawa nyo ng software, tapos sa kaltas-kaltas nyo na yung mga di ba? Kain ang buhay ito. Bakit kasi ganun? Una, bakit may intermediary? Meron pang dadaan, kumbaga may referee. Ano yung ginagawa sa intermediary? Hindi na po ito bahagi ng transparency. Yun na nga lang vote counting machine eh. Labag na yan sa ating ito yung Omnibus Election Code natin. Ang sinasabi doon dapat transparent. Ibig sabihin, nakikita ng naked eyes natin ang pagbasa ng mga balota sa mga presinto. Hindi na nga po nangyayari eh. 'Di ba? Yeah, ito po yung tumakbo. Panalo ito na tumakbo ng pagka-vice mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela. Tapos siya ho yung nag-raise ng issue na dapat ang mga automated counting machines ay dapat po hindi nakakonekta sa internet sa buong araw ng eleksyon. I-connecta na lamang ito sa internet pagkatapos na ng counting para yung datos, yung resulta ng presinto, madiretso na sa COMELEC, sa transparency server. Ang problema po, buong araw nakakonekta. Ano ho ang fear niya doon? Ang sabi niya doon, pwedeng makapasok yung mga hacker. Kaya nga ang kapansin-pansin, di ba? Yung ACM, parang 1 week or 2 weeks before, tinesting nila goods. Di ba? Walang problema, tama yung basa, accurate. Pero bakit nung araw na yon, maging si PBBM po, nahirapan yung machine na tanggapin ang kanyang balota at basahin. Posible po nangyari doon, nagkakaroon na ng hacking yan para pagdating ng oras ng bilangan, ano lang yan yung time bound lang yan Kasi after that, wala nang audit na mangyayari Pagkatapos ng bilangan, wala na. Ano nangyayari doon? Magtatanim, kunwari, I'm a hacker. Magtatanim ako ng, aral din naman kami ni Go Philippines dyan ng computer noong 2005, magkaklase kami niyan. Ang mga kaibigan namin, mga networker, yung mga programmer. Ang gagawin doon, magtatanim ka ng isang time-bound software, virus, gano'n. No? Pagdating ng gabi, counting na. Ang program niyang nakatanim sa kanya, lahat ng botong pumasok na nabilang nito o nakapasok dito na ginawa noong oras ng alas 7 hanggang alas 3 ng hapon ay mapupunta kay ganito. Pwede yun. Programming. It's all about programming, mga kababayan. Diba? Pwedeng ganun ang mga mangyayari. Yun ang sinasabi niya. Ang ginawa po ni Chairman Garcia, sinampahan siya ng kasong cyber libel. Wala pong cyber libel doon. Bakit? Hindi po kasi na manasira ang integridad ng COMELEC o ni George Garcia. Wala. Bagkus yung kanya po, nakatulong pa. Kasi IT expert din po yan
si Attorney Respicio. Ay nako. Okay. Hello sa iyo, Tropa Kills. Magandang gabi. Ayun. Tapos, ito pa. Hinarang din nila George Garcia yung kanyang proclamation kasi may pending case pa raw sa kanila. Kaya ayaw niyang lubayan. Unang-una kasi ang ginawa nito, yung kanyang fear, sinabi niya yan sa taga-Comelec dun sa Isabela. Hindi ho siya pinapansin. Ay nako. Alatang yung taga-Comelec doon, blanco yung utak. Pagdating po sa mga sinasabi niya about the software, about the hacking, because it is easy to say malinis yung eleksyong nangyari and then explain, 'di ba? Yung anong mga nangyari, bakit nagkakahang yung mga vote counting machines, explain nyo rin bakit may intermediary, explain nyo ng maigi. Bakit yung papanong naging magkapareho yung magkaibang version? Kahit nga po kambal na tao hindi po pwedeng sabihin mong pareho lang yan. Kambal yun Ay nako. Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakailaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng Comelec sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng Comelec ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng Comelec. Tandaan po natin, ang tenure ng mga Comelec commissioner ay rolling 7 years at siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Okay. Ito lang yung issue ko rito. Unang-una, sinasabi niya makukulong ng habang buhay si George. 'Di ba? Kasi mahigit 6 na taon daw, sabihin natin 6 na taon ang parusa doon na pagkakakulong. Mga kababayan, kapag ang isang kaso po, kahit sabihin po nating magkakaiba yung kaso na isinampa, lahat po ng yan, kapag yan po ay nahatulan, pare-pareho po yan, sabay-sabay niya po yan na isisilbi. So let's say na-guilty po po sa korte si George Garcia. 50 million counts ng cybercrime. 6 na taon na pagkakakulong. Hindi po kukwentahin ng 6 years times 50 million. Hindi po ganun yung kwentahan dyan. Paisahan niya sabay-sabay. Na, ano ba, sabi ni George, ganito, guilty. Sa lahat ng 50 million counts, di hahatulan ng korte yan. Tapos, pagkahatol ng korte ngayon, sabi ni Rick Valdez, may pruweba, marami pong pruweba. Yun na nga po, in-specify niya kanina. Kaya lang, sinasabi ko rito, mali yung kanyang sinasabi na makukulong ng habang buhay. Kasi ang kwenta niya, 50 million times 6 years. Hindi po ganun yun. Ang magiging accurate lamang dito kung 200,000 pesos ang kanyang penalty kada isa, times mo sa 50 million. 'Di ba? Pwede 'yon. Pero napakalaking yun, hindi uubra yung ganon. I-reduce yan ng Korte Suprema dun sa mas realistic amount na pwede niyang pagbayaran o bayaran na lamang niya sa kulungan kada hindi niya mabayaran in peso. Now, makukulong lang po si George Garcia ng mga hindi po aabot ng 10 taon. Okay? Ganun lang po yung mangyayari diyan. Tapos kung hindi niya mabayaran yung mga penalty na yon, madadagdag lang ng araw ng pagkakakulong niya yon. Ganun lang po yung mangyayari doon. Ngayon, ito pa yung isang problema. Sabi ko nga rito, kay Attorney Respicio, parang may krung-krung, parang praning. Bakit? Hindi ho ba ang Comelec
ay kabilang po ito sa constitutional commissions na impeachable. Base po sa ating Constitution 1987, Section Article 11, Section 1, and then Section 2, ang sabi dito, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the constitutional commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for. So through impeachment lang po, pwede silang matanggal sa pwesto. So kinakailangan po, ang rule dyan ganito kapag impeachable official, katulad po ng Vice President natin, 'di ba? May issues sa kanya, may mga reklamo kay Sara sa Ombudsman. Hindi makakapag-file ang Ombudsman ng kaso kay Sara diyan sa Sandigan Bayan. Pwede silang mag-investigate hanggang ganun lang. So hangga't Vice President si Sara, hindi sila po pwedeng mag-file. Kasi kinakailangan pong gawin mo muna siyang ordinary citizen. Kasi kabilang siya rito sa impeachable officials. Ganun din po, ito pong si George Garcia. Kabilang po kasi siya sa COMELEC. Okay, yan o. Ay, teka. Constitutional Commission, sabi rito, Article 9 ng Constitution natin. Sabi rito, Section 1, Constitutional Commissions which shall be independent are Civil Service Commission, the COMELEC, and the COA. So sila pong tatlo ang Constitutional Commission. Okay? So dahil po yan ay impeachable official si George, kailangan pong si George ay i-impeach muna. So ang dapat pong gawin dito ni Respicio, sampahan niya po ito ng impeachment case. Saan po isasampa yung impeachment? Sa House of Representatives. Okay? Hindi po sa NBI at doon ay magngangaw-ngaw na mauulo na si George Garcia. Di ba? At saka, ito lang bakit kailangan pumunta? Kung seryoso si Respicio, bakit kailangan niyang pumunta ng NBI? Di ba? He's an IT expert. Kailangan lang naman po diyan yung kapwa niya IT expert magse-certify na mali yung ginawa, kunin yung video, and then ikumpara yung pag-amin ni George Garcia doon sa sinasabi ng ng batas natin diyan sa automated election system. Ang sinasabi roon, pagdagaling ng data na binasa, yung resulta nitong presinto, diretso yan itatransmit sa transparency server ng COMELEC. Pero meron silang harang sa gitna, intermediary server. Tapos iniipon nila, every 15 minutes sa kanila binabato. Ayun po bang every 15 minutes na yon? Ano mga pwedeng mangyari doon? Gaano tayo nakakasiguro na may taong tumitingin doon? Gaano tayo nakakasiguro na walang programming na pinapasukan ng resulta doon? At mamanipulate yung itatransmit pagkatapos ng 15 minutes, itatransmit doon sa transparency server. Diba? Diba? Yun yung mga tanong doon na hindi po dapat nagkakaroon ng ganong tanong kung sinunod ni George Garcia yung diretso sana sa transparency server galing doon sa automated counting machine. Sabi dito, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. And then, sabi diyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Diba? And a judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal. Ibig sabihin daw po, yung parusa daw po sa impeachment, yung hatol, hindi naman daw po hanggang doon lang natanggal sa pwesto at nagkaroon ng perpetual disqualification from holding any public office. Ibig sabihin nito,
whether it is appointed or elected, hindi na ho po pwede. Bagkus yun daw pong convicted, dapat ay papanagutin sa mga korte at maparusahan ng naaayon sa batas. Okay? Sabi ko, ano to, mukhang pamamahiya lang ang ginagawang ito ni Harold Respicio. At para po umingay ng umingay ang pangalan niya, malay nyo, pagdating ng 2028, tumakbo rin po pagka-senador yan. Di ba? Si Harold Respicio. Madadagdagan ng maingay doon. Dalawa na sila ni Marcoleta. Siya mabilis magsalita, Marcoleta mabagal, pero parang maingay. Ay, nako. Okay, para sa akin kasi dapat tanggalin yan kasalanan to ni Amy. Bakit kanyo? Hindi ho masulong-sulong yung mga pagbabago sa halalan natin sa eleksyon. Bakit kanyo? Siya yung may hawak ng committee para po dyan. Biruin mo, siya rin yung nag-submit noong 2022, bandang July pa lamang. Nag-submit siya ng 2 panukalang batas, baguhin yung magkaroon ng new Omnibus Election Code para masama yung BARM. Tapos magkaroon tayo ng yung hybrid election system. Manual counting na tayo sa mga classroom, sa mga presinto. And then kung ano yung naging resulta doon, saka po ito itatransmit automated, no, via online, itatransmit ito sa transparency server ng COMELEC. So, matutupad po doon yung sinasabi ng Omnibus Election Code ng COMELEC na transparent ang bilangan. Diba? Ang problema, mula po ng final niya yan, hindi po niya inaksyonan nung ma-refer sa kanyang committee, natapos na yung 19th Congress, nag-CNG adjournment na sila, ala na. Ay nako, Amy Marcos. O ngayon, naipanalo uli si Amy Marcos, final na yan noong 2019. Diba? Under ng 18th Congress. Pagdating ng 19th, naubusan din ng oras yan. Pagdating ng 19th Congress, final niya rin po uli. Inupuan niya sa sarili niyang committee. O, baka ho pagdating ng 28th Congress, i-file na naman uli niya yan. Tapos uupuan niya lang. Dapat hindi sa kanya mapunta ang committee na yan. Sapagkat po yung mga committee chairman, sila po ay may kapangyarihan na harangin ang mga panukalang batas na may kinalaman sa kanila. Katulad na lamang ng Senate. Ang hawak ni Cynthia Villar tungkol po doon sa, may kinalaman yata doon sa Agri. Diba? So nagkaroon ng Land Use Act. Hindi makapasa-pasa yung Land Use Act bill. Bakit? Hinaharang ni Cynthia Villar. Walang maka-override. Diba? Okay, so iwan na muna natin ito. Basta at least hindi yung makukulong si George ng 50 million times 6 years. Hindi po ganun. More ng habang buhay. Nako, hindi. Sabay-sabay, yung 50 million cases na yan, let's say guilty, sabay-sabay niya po yung bubunuin. Kung 6 na taon, then 6 na taon lang po yun.